Lagi nilang tinatanong, madali lang ba kumuha ng... Hi guys, isang mapagpalang araw po para sa mga OFW yung kagaya ko na patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya. Para sa iyo kabayan, mabuhay! Kung bago ka pa lang sa aking channel, ako nga pala si Alvin Martinez, ang nagbibigay ng magandang impormasyon about sa Poland. Maging ang mga job hiring ay nagagawa ko rin i-share sa inyo, kaya't maigihing mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para lagi kang updated sa mga videong gagawin ko. Guys, huwag nyo i-skip tong video na to dahil ito ay napakahalaga para sa inyo. Kung isa ka sa nangangarap pumunta ng Poland at gustong magkaroon ng sasakyan o nagpaplanong bumili ng sasakyan pag nakarating ka na din sa Poland. Marami ang nagtatanong, matagal na to sa aking comment section ng mga pinost kong nabili kong sasakyan at hindi ko nabibigyan ng kasagutan dahil mayroon pa akong mas mahalagang inunang impormasyon para sa mga kababayan natin. So ngayon nagkaroon ako ng pagkakataon at ibibigay ko na sa inyo guys. Lagi nilang tinatanong, madali lang ba kumuha ng driver's license dito sa Poland? Guys, sa totoo lang, mahirap kumuha ng driver's license dito sa Poland. Meron naman naglalakad at kung meron kang Philippine driver's license, galing ka kung saan country ka at pwede mo siyang i-convert. At gusto mong i-convert ang inyong driver's license to police license, is pwede naman. Pero kailangan mo nang mag-aral sa driving institute dito sa Poland kung saan malapit sa city ninyo. I-search nyo lang sa Google at makikita nyo yan, mayroong mga driving institute dyan. Pwede ka nang kumuha kahit 30 hours lang. Kailangan mo kasi yun guys, bibigyan ka nila ng certificate na nag-driving license ka na. Dahil marunong ka na mag-drive, 30 hours lang pwede na yun. Marunong ka na mag-drive, kailangan nila kasi ng certificate na nag-driving license ka eh. So, kailangan meron kang 30 hours na driving license. Tapos, pwede ka na pumunta doon sa Land Transportation Office nila. Kung anong pronounce nga yun, pakipronounce na lang true. Yan. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Tapos, pag punta mo doon guys, pag-i-examine ka na nila ng actual at saka written exam. So, kaya naman natin yung guys, ipasa yung mga exam na yan. So, ang gagawin na lang natin, hindi ko lang alam kung magkano kasi nung pumunta ako doon, hindi ko siya tinuloy kasi nag-apply na lang ako ng international license. Which is pwede naman yan di sa Poland. At ikukurik ko lang guys, ang international driver's license is pwede sa lahat ng country kung ano yung nakasulat doon. Pwede siya sa Pilipinas, nabasa ko siya guys. So, pero kailangan din, sa bawat country papasukin mo is active pa rin yung national driver's license mo. For example, galing Pilipinas, yung Philippine driver's license mo is active din. Para yun kasi ang nagbibigay buhay doon sa international mo. So, copy tayo doon guys. Dito sa Poland, hindi naman sila mahigpit kasi nung once na nag-check ako ng police at pinakita ko yung aking driver's license, hindi naman hinahanap yung Philippine license. Pero pag sa ibang lugar guys, hinahanap yun, like sa Middle East dati, hinahanap, nag-drive ako doon, hinahanap yung aking national driver's license, which is yung ating Philippine driver's license, kasama ng international. So kahit sa Pilipinas, gamitin ng international driver's license, hawak mo rin yung national driver's license, is valid siya guys. Kahit saang bansa na nakasulat doon is valid. Ikukurik ko lang kasi maraming nag-comment nung nakaraan hindi raw valid yun sa ibang bansa. Valid siya guys, basta buhay pa rin yung inyong driver's license ng Pilipinas. Intindi? Okay. Sa ngayon tuturo ko sa inyo, kasi guys pasensya na sa mga ginagawang sideline ito, yung driver's license kung paano mag-apply. Alam ko maraming Pilipinong ginagawa yan kasi isang sideline din yan. So, marami kasing hindi nakakaalam paano mag-apply. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano i-apply yan. Pumunta lang tayo sa ating Google Chrome at sundan nyo to guys. At ituturo ko na sa inyo kung paano. So guys, magsimula na tayo. Pumunta lang tayo sa internationalpermit.com. So, i-stop muna natin kung mas maganda, wag na lang. So, okay, naka-stop na ako. So, ito na guys, dito na tayo sa page ng International Automobile Association. Internationalpermit.com. Yan. Guys, makikita nyo yan guys. At makikita nyo rin doon kung magkano ang price at yung mga bansa na pwede at yung language. Yan. Ayan guys, makikita nyo how it works. Nakikita dyan, papatunayan ko sa inyo na mali yung sinasabi guys na hindi siya pwede sa Pilipinas. Pwede siya
Pwede siya sa lahat ng country, basta valid din ang inyong driver's license. Yan. Kayo na lang guys magbasa, dandahanin ko na lang para makita nyo. Yan. Yan. Ayan yung mga bansang allowed siya mag-drive guys. Pakibasa nyo na lang. So, para hindi nyo makita, dandahanin ko na lang para makita nyo lahat ng bansa. Papadahan din kayo guys ng parang book siya na kasing laki ng passport na lahat naka-indicate doon lahat ng bansa na pwede ka mag-drive. Yan. Pero wala doon yung Germany, hindi ko alam kasi sabi sa Germany bawal daw ito. Andyan yung Poland, andyan yung Philippines, kaya mali ang nagsasabi na bawal ito sa Pilipinas. Pwede siya guys, sa kaalaman lang ng lahat, yung driver's license, international driver's license, ay 6 months ka pwede mag-drive doon sa country kung nasaan ka man. Yung sakto ng pagdating mo. Dito sa Poland, hindi na nila hinihigpitan kasi hindi ko natin alam kasi ilang beses naman ako nasita kasi 5 years na ako rito na ilang beses na akong tinik yung driver's license ko is wala naman naging problema. So yung price guys, pakikita ko na rin. Nandito yung price. Yan. 1 year. $34.98. Yan. 1 year. Every year yan guys, meron siyang price. 2 years, $49 guys. Tapos 3 years, meron siyang $64. 5 years, mayroong $74. And 10 years, mayroon tayong $69.99. So, at ang shipping niya guys, ang pagbubok ng ID is pag-print niya ay may $23. Time, add yun na lang. Pati yung tingnan nyo guys yan, no? Sa FedEx, mayroon siyang €15 na shipping fee. Yan, kung may madali o matagal, overnight, or yan, bahala na kayo business. 2 to 5 working days, mayroong 2 to 3 days, mas mahal ang shipping fee, 35. So, pero ang pinaka ko guys, hindi niyo naman kailangang madaliin yan eh. So mamili na lang kayo. Yan. Yan ang darating sa inyo guys, yung na yan. Lahat na yan. Ganyan na ganyan darating. So pipindutin niyo lang tong apply guys. So apply via email, apply now. Pindutin natin yan guys. At lalabas na yung personal data natin guys. Yung email ad mo, ilagay mo dyan, dapat active. Naka-sample, lagay mo, Juan de la Cruz. Yan. juandelacruz@gmail.com. So yan guys, napakadali lang guys. Yan, complete name mo, yung details mo. At dito, mamimili ka guys. Mayroong type A kung motorcycle lang, type B kung passenger car. So, truck, or anumang nakalagay dyan, mamili ka na dyan ng mga nyo guys. Tapos B ang pinili mo. So type B, check mo lang kung maaari. Type B. Tapos yan, shipping address guys, kung saan ka man current address, state, sa Poland ka. Yan. Dito na guys sa documents. Yung mga contact information, lagay mo dyan. Ang kailangan mo lang ay ang passport size ng picture, ang copy ng iyong driver's license, kung saan bansa ka man, i-upload mo lang yan guys, tapos sa isang papel ganito guys, for example, sa isang bond paper, ilagay mo yung driver's license mo, picturean mo back to back, tapos sisignature ka lang yan guys, pipirmahan mo yung passport mo, pipirmahan mo yung papel na wag naman masyadong kalakihan guys ha. Sakto lang din doon sa kasing laki ng ID nyo, ay ng driver's license nyo sa baba. Pati yung photo nyo, white background tayo guys ha, wag nyo naka-edit. Tapos, passport size siya. Tapos yung ID nyo na naka-picture, baliktaran guys ha, may picture. Tapos, pwede mong i-print out yun. Pwede mo na siyang, kung ikaw naman, pwede mong i-upload dito. Tapos magsisignature ka, upload your signature. Kaya ako pinapipicturean yung signature mo ngayon para i-upload mo. Pero kung wala naman, pwede ka na ditong mag-signature guys.
Pero mas maganda kasi kung i-upload mo yung signature mo, mas maganda, di ba? For example, i-clear natin. Pwede mo siyang i-upload yan, pero pwede namang signaturean mo lang talaga. Di ba? Ang pangit. Pero kung i-upload mo, maganda naman, pero maganda sulat nyo, okay naman yan. Pero kung gusto ko, i-upload ko yung image ng signature ko, mas maganda kasi pag sa papel. Pero discard nyo yung guys kung kaya nyo. Ulitin natin. So, pwede naman pala eh. Andali, mali. Pangit. Parang kinaarag ng manok kasi gagandahan ko. Pwede naman. Yan ang signature ko. So, okay tayong guys. So, pagkatapos nun, click mo lang, accept terms of condition, I'm not a robot. Yan. And then, submit. So, may driver's license ka na pagkatapos ng working days. So, guys, correct ko ulit. Para din sa kaalaman ng lahat, ang driver's license, international driver's license is valid lamang for 6 months. Sa bansang pupuntahan mo, kahit sa Pilipinas is valid siya mag-drive. Iko-correct ko lang kasi may napanood ako, hindi raw siya valid. Pero valid siya guys, up to 6 months. Inuulit ko. O sige guys, naway may natutunan kayo sa aking tutorial. Pasensya na po sa mga ginagawang sideline nito kasi alam ko, nang huli ay yung iba sinisingil nila ng 1,000 zloty. Pero guys, kung ita-times, maliit lang yan guys. For example, kumuha ka ng calculator. Kuha na guys. Tuturo ko sa inyo. Kumuha ka na ng calculator para mai-compute natin ng tama. Hindi siya ganun kamahal guys. Tapos sisingilin yung mga kababayan natin ng ganun kamahal. Guys, compute nyo. Kuha kayo ng calculator at patunayan natin na hindi siya ganun kamahal. May nakakuha na ba ng calcio? Calcio nyo guys. Meron na? Ako wala pa eh. Hanapin ko yung calculator ko para patunayan ko sa inyo na hindi ganun kamahal ang international driver's license. Wag naman yung gawing negosyo. Kabayan natin yan eh. Dapat nga libre na lang yan. Bigay mo yung link sa kanya eh. O sige, nandito na ako sa aking calculator. So, subukan natin sa 1 year. Magkano muna ang dollar pala? PLN to dollar. PLN to USD. So, ang isang PLN, ang isang zloty ay 24.24 zloty lang sa isang dollar. Sige. Ganun lang siya kaliit. O sa piso na lang para mas madali natin malalaman. Sa piso. Huwag natin pahirapan natin mga kababayan. 45 lang ang dollar guys sa piso. Okay. 45 lang tayo sa dollar. $34 lang yan guys. Times mo lang yan sa 45. Magkano lang yan? 1,530. Tapos sisingilin nyo ng mahigit 1,000. Bira mo, naging 10,000 na sa piso yun. Yun guys. Pakikita namin. Ang singil nila ng driver's license is 1,000 PLN. So, 1,500 lang yun, oh, kung sa dollar, kung yung 1 year. So, siningil nila ng, siningil nila ng 1,000 PLN, i-times mo yun, guys, sa 14.50 na lang sa pinakamababa is 14,500 na tumataginting. Ang naging kita nyo dun sa Pilipinong naghanap ng driver's license, guys. So, pasensya na. Okay, guys. Sana may natutunan kayo. Skip ng video. Pasensya na, wala kayong natutunan. O sige, guys. Okay. Yung guys, sana may natutunan kayo kung paano mag-apply ng driver's license. Ang link po ay nasa comment section or nasa description box. Kaya guys, kung in-skip mo ang video to, hindi mo siya natututunan. Kaya kailangan guys, huwag i-skip ang video. So, kaya ito nga pala si Arjun Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful, living a simple life is a key. Thank you so much guys at sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. Malapit-lapit na tayo sa 10,000. Please share nyo naman kung informative ang vlog na ito para may matulungan kayo paano makakuha ng driver's license.